We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, ikinatuwa ng ilang magsasaka at biyahero ng gulay ang panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Claire Lacanilaw. Ikinatuwa ng ilang magsasaka at ilang biyahero ng gulay ang panibagong oil price rollback sa produktong petrolyo ngayong araw. Malaking bagay umano ang maidadagdag sa kanilang kita dahil sa bawas presyo sa langis. Maganda kung bumaba pa ng kaunti. Yung para mas malaking tulong sa aming magsasaka, mas malaking bawas gastos. Sana po bumabang mga diesel po. Para po kami mga biyahero, hindi po kami kawawa po na nagdi-diesel ng pataas po. Epektibo ngayong araw November 21 ang pagpapatupad ng oil price rollback ng ilang kumpanya ng langis. Nasa 65 centavos ang ibinaba sa kada litro ng diesel, habang 75 centavos ang ibinaba sa presyo ng kada litro ng gasoline. 60 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, bumaba ang global oil demand ng ilang malalaking bansa, dahilan para bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Yung global demand growth na worry, di ba? Parang ganon. Kasi nag-aalala yung mga analysts na dahil hindi ganon kaganda ang nangyayari sa malalaking bansa, kagaya ng China, na bumaba yung kanilang napaprocess sa kanilang refinery, tapos ang Europe, weak daw yung kanilang industrial production, same with Japan. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang magkahiwalay na aksidente sa Bantay, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Sa CCTV, makikita ang pagpasok ng motorsiklong ito sa National Highway ng Barangay Agay, Bantay, Ilocos Sur habang paparating naman ang truck. Kita ang saktong pagsalpok ng truck sa rider at pagkakaladkad nito. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider ng motorsiklo. Nakatagdang mag-usap ang dalawang panig ayon sa pulisya. May pagkakamali doon, yung nakamotor dapat iklaro nyo muna yung bago siya pumasok doon sa National Highway. Base po doon sa sabi po ng doktor na tumingin po sa kanya, under influence po ng liquor. Sa Bantay pa rin, kita ang pagpasok ng rider na ito sa Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur. Makikita rin ang isa pang paparating na rider. Sa akuhan ng CCTV, bigla na lang pumasok ang rider sa kabilang lane dahilan upang salpukin nito ang motorsiklo sa kabilang lane. Nagtamo ang rider ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan habang ang isa ay hindi gaanong nasugatan. Ganon din ang kanyang back rider. Ayon sa otoridad, nauwi sa areglo ang insidente. Sa isa pang CCTV footage, nakuha sa bahagi ng Tarlac Santa Rosa Road sa Barangay Santa Cruz, Zaragoza, Nueva Ecija, makikita ang kotse na biglang lumiko pakaliwa habang paparating naman ang isang motorsiklo. Sumalpok ang motorsiklo sa gilid ng kotse at tumilapon ng rider. Dinala pa sa pagamutan ng rider na nakilalang si Miko Napolis, katiwala ng isang resort sa Zaragoza at Tubong, Laguna, pero hindi na umabot ng buhay. Dinala sa himpilan ng PNP ang driver ng kotse. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nahulikam naman ang pagtangay sa isang motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Sa CCTV footage ng Barangay Kabilukaan, Calasiao, Pangasinan, kitang isang lalaking sakay ng motorsiklo na lumabas ng kalsada. Maya't maya pa, isang lalaki pa ang lumabas sa kalsada. Nakaalalay ito sa isang motorsiklo. Ayon sa barangay chairman, ang motorsiklo na huling nakuhanan sa CCTV footage, nakaw pala mula sa isang residente sa barangay. Siguro pinapandar nila
naisip po nilang baka magising yung may-ari, kaya po nila hinila na lang. Mag-ingat sa kanilang mga gamit. Huwag basta-basta mag-iiwan sa kalsada kasi hindi naman po natin mabantayan ng buong oras. Nakaparada raw sa labas ng bahay ang motorsiklo. Madaling araw nang nakawin ito. Pagmamay-ari raw ng anak ni Aling Julie ang motorsiklo na ginagamit niya bilang service vehicle sa trabaho. Talagang dyan nila pinapalikin dyan. 4 pa ata yan eh. O siyempre pinili na yung maganda. Noong Hulyo, ninakaw rin ang bisikleta ni na Aling Evangeline. Isinabit daw nila ito sa labas ng kanilang bahay. Meron naman daw ilaw sa lugar, maging CCTV unit. Siguro kilala ng aso, ganun kaya hindi tumahol. Kaya yung mga namin ngayon, kinakandado na. Patuloy pang tinutukoy ang mga sospek. Bukod sa ilalagay na karagdagang CCTV unit at ilaw sa kalsada, hinihingi rin ang kooperasyon ng publiko para maiwasan ang nakawan sa barangay. Tinututukan din ng pulisya ang insidente ng pagnanakaw ngayong holiday season. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Itinigil muna ng poso sa Dagupan City ang panguhuli ng mga traffic violators sa mga kalsadang sumasailalim sa rehabilitasyon. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, ayon sa Public Order and Safety Office, nasa mahigit 10,000 sasakyan ang dumadaan kada araw dito sa Dagupan City. Kaya may mga measures silang ginagawa para makontrol ang daloy ng trapiko. Ramdam na ng mga motorista ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa mga kakalsadahan sa Dagupan City ngayong holiday season. Bumaba rin daw ang kita ng mga tricycle driver dahil umiikot pa sila ng ruta. Kati kumikita ka ng 400 isang araw. Ngayon, pinakamataas na yung 300. Kasi dahil sa traffic. Malayo ikutan mo, magsayo sa gasolina. Tapos pagdating namin sa Arellano, heavy traffic na talaga. Medyo bumper to bumper kasi pagpasukan eh. Hindi itinanggi ng Public Order and Safety Office ang pagsikip ng mga kalsada sa lungsod, kaya pansamantalang itinigil ang panguhuli sa mga traffic violator sa mga kalsadang nasa ilalim ng rehabilitasyon gaya ng Arellano Street, A.B. Fernandez Avenue at Paris Boulevard. Consideration naman, nakikita naman natin na ginagawa yung drainage, wala tayong pagtatabihan, kaya ang paghuhuli ay pinagsasabihan lang para hindi gawin ulit. Kasi ngayon pag hinuli mo, yun ang gagawa ng traffic kasi wala ho tayong pagtatabihan para tikitan ho sila. Pero nananawagan ng poso sa mga motorista na pairali ng disiplina sa kalsada ngayong itinigil ang traffic apprehension. Pero mahigpit pa ring babantayan ng poso ang reklamo sa double parking at counterflow. Chris, bukod sa Arellano Street, A.V. Fernandez Avenue at Paris Boulevard ay tuloy-tuloy naman ang ginagawang traffic apprehension ng mga POSO personnel. Ibig sabihin kung may nasita silang motorista na lumalabag sa daloy ng trapiko ay agad din naman yan na iniisyuhan ng citation ticket. Ipakita ko lang, Chris, yung sitwasyon ngayon dito sa Dagupan City. Yung bahaging ito ng A.V. Fernandez Avenue bago pa man umakyat sa May Quintos Bridge ay talagang dyan nararanasan yung bumper-to-bumper na daloy ng trapiko. Pero ayon naman sa Public Order and Safety Office, moving naman ang mga sasakyan. Kaya yan yung kagandahan. Alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga ang rush hours, habang sa hapon naman alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ang rush hours. Kaya iminumungkahe sa mga motorista na maghanap muna ng mga alternatibong daan sa mga pagitan ng mga oras na ito para makaiwas sa siksikan sa kalsada. At yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Natagpuan sa harap ng Municipal Hall ng Binalonan, Pangasinan ang isang Philippine Serpent Eagle. Tunghayan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Natagpuan ang isang Philippine Serpent Eagle sa harap ng Municipal Hall ng Binalonan, Pangasinan noong Sabado nang makita ng grupo ng mga estudyanteng agila at agad na pinasakamay sa LGU. Nakita nila na parang nanghihina yata yung eagle, hindi makalipad ng mataas. Ipinasakamay naman ng Menro at MDRRMO Binalonan ng Agila sa Community Environment and Natural Resources Office sa Urdaneta City.
Agad ineksamin ng agila na tinatayang nasa 30 centimeters ang taas at may bigat na halos 1 kilo. Posibleng 1 taon pa lang daw ang Philippine Serpent Eagle. Agad ding pinakawalan ng agila sa kabundukang sakop ng San Quintin, Pangasinan. Chinek po namin siya kung okay ba siya to release, kung may sakit ba siya, or kung may po siya, sugat siya. And so far, based on the okay naman po siya. So early morning po, pinarelease na po siya namin sa Kabangaran po. Patuloy ang panawagan ng DENR sa publiko na protektahan ang endangered species. Iwasang hulihin, agad i-report sa kinaukulan para sa tamang disposisyon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. At mga kapuso, mag-uumpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng papremyo. Sa unang pagkakataon, mamimigay ng grand prize na 1 million pesos tax-free. May chance kayong manalo ng daily and weekly cash prizes at 1 milyon sa grand draw. Ang official sending of entries ay magsisimula ngayong November 25, 2023 at magtatagal hanggang February 2, 2024. Bukod sa participating Mercury Drug branches, pwede ring maghulog ng entries sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Estudyanteng naghihintay ng masasakyan, patay matapos araruhin ng bus sa isang terminal sa Balanga City. Nakatutok si Russell Simorio. Kita sa amateur video na kuha ng concerned citizen ang pampasaherong bus na ito na bumangga sa pader ng isang terminal sa Balanga City, Bataan. Ayon sa pulisya, nagiba ang bahagi ng pader sa lakas ng pagkakasalpok ng bus. Saktong nasa lugar ang 20 anyos na si Jen Orviel Titulo at nadaganan siya na mga debris na sanhi ng kanyang pagkamatay. Naghihintay lang ng masasakyan si Titulo nang mangyari ang insidente. Dahil nga sa aksidente, pinsala rin itong concrete wall na dumaga naman dito po sa estudyante. Tapos nung nakita ko yung may lusay na ganun, nung hinawi yung buhok, nakita ko yung mukha ng anak ko. Sabi ko, anak ko yan, papalapitin niyo ko, anak ko yan. Sugatan din ng dispatcher ng bus. Nahulog daw ito dahil sa tindi ng pagsalpok ng bus sa pader. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na naapakan ng driver ng bus ang accelerator pedal dahilan para dire-diretsyong umabante sa terminal. Nasa kustodiya na ng Balanga City Police ang bus driver. Paliwanag niya sa pulisya. Nung sinabihan siya ng dispatcher, na-turn niya na para magsakay ng mga pasahero. Kung nag-start si makina, umarangkada agad ito. Desidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa driver ng bus. Wala pang pahayag ang pamunuan ng mall kung nasaan ang terminal. Russell Simorio, One North Central Luzon. Nararanasan sa ilang pamilihan sa Region 1 ang kakulangan sa supply ng itlog ayon sa Sinag. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Nararanasan ang kakulangan ng supply ng itlog sa Riyon 1 ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura. Kasabay ito ng patuloy na pagtaas sa demand ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Napilitan na rin magtaas ng presyo ang ilang negosyante ng itlog dahil tumaas din daw ang presyo ng kanilang pinagkukuhanan. Sa naman sa presyo, okay din naman. Kung tataas ng di wala tayong magagawa. Magtataas din tayo. Continuous naman yung production pero mas tight ngayon ang supply compared dati. Kasi daily may supply naman pero daily yung market naagapan minsan. So nauubusan. Tumaas ng 40 pesos ang kada kilo ng galunggong sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ang dating 200 pesos per kilo, nasa 240 pesos na ngayon. Ayon sa ilang negosyante, pahirapan ang pagkuha ng supply dahil sa kakaunting huli. Kukunti ang nahuli, maalon ang dagat kaya kukunti ang kung minsan bababa.
Samantala, asahan daw ang mas kakaunting supply ng sariwang isda na nagbumula sa San Vicente, Ilocos Sur para sa nalalapit na Kapaskuhan. Kakaumpisa pa lang kasi ng mga fish grower na maglagay ng cages sa Bantaway River. Ang problema, kakaunti pa ang kanilang nailagay na isda at wala pang laman ang ibang fish cages. 80% ang nakabalik sa pag-aalaga ng isda sa ilog ayon sa Municipal Agriculture Office. Matatanda ang nasira ang mga fish cage at naano din ang ilang alagang isda dahil sa mga nagdaang kalamidad. By September, mostly, yun ang pinaka-peak natin ng pangunguhan ng similya. Kaso sunod-sunod yung bagyo natin from Egay to Guringhana, so pwedeng possible cause. Total washout yung mga breeder nila. So ngayon, from similya ulit to breeder nila. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sinamantalang magtanim ng ilang magsasaka sa Kalasyaw, Pangasinan kasabay ng pagsusupply ng patubig. Narito ang report. Sagana na sa patubig ang irigasyon ng Barangay Kabilukaan, Kalasyaw, Pangasinan. Dahil schedule nila ng patubig, sinamantala ng mga magsasaka ang maghanda sa pagtatanim ng palay. Halos wala raw silang tinubo nung nakaraang anihan dahil sa epekto ng El Nino. Nalugi po kami kasi yung matagal ng tag-ulan, 1 buwan, kaya tamang-tama yung nakalabas yung palay. Kaya nasabayan niya po yung tag-ulan, kaya wala kami nakuha po, ma'am. Biyayang patubig sa mga magsasaka pero hamon naman daw ito lalo na sa mga magsasakang may mababang taniman ng palay. Upang hindi malubog ang mga punla sa patubig, pagdidike ang diskarte ng ilan. Doble gastos din kasi kung muling magpupunla ang mga magsasaka. Ang solusyon niyan po, ma'am, pag malaki na po yung binhi, so sobra namin yung yung tawag nila, yung abono para lumaking konti. Pero ayon sa Municipal Agriculture Office, hindi lahat ng mga magsasaka sa bayan ay nakapag-umpisa ng magtanim. Dahil sa mga naranasang pag-ulan kamakailan, kailangan munang patuyuin ang sakahan para mas maging maganda ang pagtubo ng mga pananim. Kailangan ipahinga yung lupa kung hindi pa totally para yung yung lupa is naka-ready talaga. Kasi kung basta-basta mo naman hindi siya productive. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ilang linggo nang walang produksyon ng bangus fry ang bangus hatchery ng BFAR NIFT TDC sa Dagupan City. Nakaalerto si Russell Simorio. Sako-sakong bangus feeds ang idiniliver sa Fish Pan ni Marcos sa Barangay Kalmay, Dagupan City. Halos 900 pesos ang presyo ng bawat sako ng feeds, kaya babawin na lang daw siya sa harvest ng bangus. Pero ang problema, apektado raw ang paglaki ng bangus dahil sa malamig na panahon. Kasi mababaw yung tubig eh. Kaya coating yung kinakain nila. Matatagalan yung paglaki niya. Kasi mababaw yung tubig eh. Ang malamig na panahon din ang nakikitang dahilan ng pagbaba ng produksyon ng bangus. Ilang linggo nang hindi nakakapag-produce ng bangus fry ang hatchery ng BFAR NIFT TDC sa Dagupan City. Karaniwang nasa 2 cm ang laki ng bangus fry o ito yung mga bagong pisa. Ang bangus fingerlings naman, nasa 6 to 8 cm ang laki. Ito yung mga maaari ng ilagay at alagaan sa palaisdaan. Dating malabo yung tubig namin, ngayon walang produce ng fry natin sa hatchery. Pagka malamig, mabagal silang kumain. Ayon sa fisheries expert, nagsisimula sa bare months ang pagbaba ng produksyon ng bangus fingerlings. Kayang epekto, posibleng bumaba rin ang supply ng bangus sa merkado. Nagsisimula na bumaksak yung pangingitlog ng bangus natin. Ang reason ay yung water temperature bumababa ng below 30 degrees centigrade. Sa Marso at Abril pa sa susunod na taon, inaasahang babalik ang sigla ng produksyon ng bangus. Ayon sa BFAR NIFT TDC, tuloy-tuloy ang pag-aangkat ng bangus fry sa karatig bansa gaya ng Indonesia. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, parol na isa sa mga simbolo ng Pasko na darama kaya ng mga gumagawa nito? Tunghayan sa report. Halos hindi na magkanda-ugaga sa paggawa ng mga parol ang mga persons deprived of liberty sa Ilocos Sur Provincial Jail sa dami ng orders.
Mga lokal na pamahalaan ang kanilang customer. Si Mang Jerwin, di niya tunay na pangalan, ang nagsisilbing team leader sa paggawa ng parol. Batid niyang malaking oportunidad ito upang sila'y makapaghanap buhay kahit nasa loob ng piitan. Kinakailangan kasi ma'am kasi dito may kikitain kami rito, parol. Saka yung nakaupo ka lang dyan na walang ginagawa. Binibigay po natin lahat yung mga materyales, bale labor lang po yung binibigay natin sa mga PDLs. Dating tricycle driver si Mang Jerwin, ngunit nasangkot sa isang krimen na dahilan ng kanyang pagkakakulong. Sa bilangguan na siya natutong gumawa ng parol. Parol na nagbibigay buhay sa isa sa pinakamasayang selebrasyon ng mga Pilipino. Ngunit para kay Mang Jerwin, lungkot ang hatid nito. 3 taon na kasi niyang hindi nakakapiling ang pamilya sa Pasko. Pero naiintindihan ko naman sila ma'am na malayo sila. Kasi kailangan ng malalaking pera na pamasahe. Yun ang hiling ko ma'am na sana ang mga pamilya ko makapunta man sila dito ng Pasko para magkasama kami. Hindi man niya hawak ang panahon. Hiling niya'y makagawa ng parol at maisabit din sa tahanang kanyang binuo. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, walang bagyo pero nagpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Kabilang dyan ang shear line na umaabot pa rin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Gayun din ang hanging amihan na umiiral naman sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang kalat-kalat na mahina hanggang katamtamang ulan sa Apayao, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela at Aurora. Inaabisuhan din ng mga residente na nakatira sa bahagi na yan ng bansa sa mga tsansa ng pag-ulan. Nasunog ang isang bahay sa barangay Pandayan, San Juan, Ilocos Sur. Nagmula raw ang apoy sa nasusunog na basura na nilipad ng hangin at napunta sa bahay na gawa lamang sa nipa. Tumagal ng 30 minuto ang sunog bago naapula. Mahigit sa 50,000 piso ang kabuang halaga ng danyos sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Nasira ang ilang ektaryang taniman ng sibuyas sa Bungabo, Nueva Ecija dahil sa nabiling expired na binhi. Ang detalye sa ulat ni Russell Simorio. Lugi raw ang ilang magsasaka sa barangay Arriendo, Bungabo, Nueva Ecija dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim na sibuyas. Ayon sa ilang magsasaka, dahil ito sa nabiling binhi ng sibuyas na nadiskubreng expired na umano. Mahigit 100,000 piso raw ang lugi ng bawat magsasaka sa kada isang ektaryang sibuyasan. Pagka po kasi lumang buto, ang naitanim po natin, hindi po siya tumutubo hanggang sa ilalim lang po siya ng lupa. Wala pong nagiging reaction yung buto kahit tubigan po natin ng tubigan. Ayon sa Bungabon Municipal Agriculture Office, nagsasagawa na sila ng investigasyon sa pagkasira ng ilang pananim na sibuyas at para malaman kung saan galing ang mga nabiling onion seeds. Magiging intervention lang po namin kasi nag-a-assist sa kanila para mailapit dun sa company. Samantala, sa monitoring ng otoridad, mahigit 10 ektaryang taniman ng sibuyas ang nasira ng mga pag-ulan. Ang ilang magsasaka, pilit na isinasalba ang mga natirang punla sa kanilang mga taniman. Ulit po ng tanim. Kasi po dala nung hindi sila makakabawi kung hindi sila mag-uulit. Yun po ang kwan dito sa sibuyas. Pagka po talagang natapat na pag-ani mababa lang siya, talagang naghahabol po yung gano'n. Nasa halos 400 hektarya na sa buong Bungabon ang natamnan ng sibuyas ngayong cropping season. Malayo pa sa 2,000 hectares na target matamnan hanggang Desyembre. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Ikinababahala ng ilang residente sa isang barangay sa Lawag City ang nakasadsad na dredging vessel sa bahagi ng Padsan River. Tutukan sa ulat ni Gab De Luna.
Nababahala raw ang ilang residente nang makitang nakasadsad ang dredger ship na ito sa bahagi ng Padsan River sa Barangay 35A Gabo Sur, Lawag City, Ilocos Norte. 4 na araw na umunong nakasadsad ang barkong Warrior 6 at walang abiso mula sa mga sakay nito. Kaya't lalong ikinabahala ng mga residente sa pag-aakalang iligal itong nakaparada sa kanilang lugar. Di mi pa mamuno anak kinatawag do dagay no ana ti naggapgapon da. Kasi siyempre de mabasam jay bakrang jay barok mo daki warrior. Kiti dagay polpon ki war ki kasla gubat ano siya kiti warrior di paggubat ko namin man at least nakagkampante kami ta amumin jay talagang istorya naman. Paliwanag ng Provincial Government of Ilocos Norte, walang dapat ikabahala dahil ang dredging vessel ay kagamitan mismo ng gobyerno at gagamitin para sa mga dredging operations ng probinsya sa Padsan River ng syudad. Originally and initially, it has to go to the Port of Corimao for some adjustment of the nozzle. But what happened was, nagka-emergency anchor sila doon sa may bandang Padsan River. And then, malakas yung hangin kaya nasadsad sa gilid. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang mga crew at ang Philippine Coast Guard. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Deadlock ang halftime sa pagitan ng Perpetual Altas at San Sebastian Golden Stags, 35-all sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99. Pero dahil sa versatile moves ng Altas gaya ni Silent Assassin, Christian Pagaran na may hang-time drive at sidestep pa, nahirapan ang Stags na gwardyahan sila. Player of the game ang graduating team captain na si Jel Razon sa kanyang 26 big points. Sa dulo, wagi ang Perpetual 75-60. Kanya-kanyang sabit na ng dekorasyong pampasko ang mga empleyado ng Calasiao LGU. Silipin sa report. Makikita ng ilang palamuting pampasko na nakadisplay sa Calasiao Municipal Hall. May thousands of lights sa labas. Makukulay naman na dekorasyon sa bukana ng munisipyo. Nasa gitna naman ang Christmas tree. Meron sa ceiling at sa bawat sulok ng munisipyo. Inihahanda na rin maging ang iba pang dekorasyon na ilalagay sa labas. Pero maging ang mga empleyado mula sa iba't ibang departamento, kanya-kanya na ring sabit ng mga dekorasyong pampasko. Iba raw kasi ang vibes kapag may Christmas decor. Masaya po, tsaka excited po. Dahil paparating na po yung Pasko. Ma-feel mo na is ibang unity, may teamwork. Kasi hindi lang ginagawa kasi ng isa, kundi buong team. Makulay at kumikinang din ang bawat palamuti sa tanggapan na ito. Siyempre yung kasiyahan, tapos yung mga kliyente namin pag may decoration yung office, siyempre di ba, napipil nila yung spirit of Christmas. At sa kabila umano ng hirap sa buhay at sakripisyong inilalaan para makabangon sa bawat pagkakadapa, may ngiti pa ring naiiwan sa puso ng bawat Pilipino. Ramdam pa rin daw na sila'y #feelingblessed. Feeling blessed ako kasi sa isang taon, buhay na buhay pa ako. Saka healthy. Feeling blessed ako dahil maraming nagmamahal sa akin. Feeling blessed ako dahil marami akong natutulungan. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 34 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.